Matindi itong post ni Doc Lorraine. Okay? So, basahin natin. Dumating si Pangulong Marcos nyo sa New York City bandang 2:45 p.m. noong March 8 kasama ang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas para sa isang working visit. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatakdang magbigay ng mensahe ang Pangulo sa Commission on the Status of Women sa United Nations. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting kasama ang Secretary ng General ng UN. Yan. Pero ito yung post. Mahaba yan. Basahin nyo na lang. Pero ito yung post ni Doc Lorraine. I'd like to inform BBM that my brother and my tita are doctors at the Johns Hopkins. Wala lang, FYI lang. Ang tanong, ano kaya ang ibig sabihin ni Doc Lorraine dyan? Kasi maraming ugong-ugong na ito, si Bongbong Marcos, ay wala namang planong pumunta dyan. Biglaan na naman, di umano yung punta niya dyan. Tapos, sa kasagsagan ng problema natin na pinatitipid ninyo ang mga Pilipino sa pagbiyahe-biyahe at party-party, ikaw pupunta ka ng Amerika. Wala ka namang boses. Wala kang maitutulong, kakausapin daw yung para maayos ang sigalot dyan sa... Anong boses mo? Ni hindi mo nga kaya yung asawa mo eh. Ni hindi mo nga mahinto ang Ghost Project sa Pilipinas. Pupunta ka pa dyan. So marami talagang duda. Pansinin nyo, hindi lang ito una. Meron pang isang pagkakataon na bigla-biglaan na naman siyang umalis ng bansa. Usually kasi yan, naka-announce na yan. Nakaplano na yan. Alam yan. Pero ito biglaan na naman. At yung sinasabing ang sakit niya, meron daw colon cancer. Hindi ko alam, maraming sinasabi. Hindi ko sinasabi yun for a fact na I know that. Pero yan po ang usap-usapin. At balik-balik na daw sa ospital. So, posibleng nagpapagamot ito. Kaya nga nabanggit ito ni Doc Lorraine na yung kanyang kapatid at yung kanyang tita ay doktor. So, Bongbong Marcos, ikaw ba ay nagpapagamot dyan sa New York? Kasi siyempre, pag pumunta ka dyan, gastos yan sa gasolina. Imbis na pakinabangan yan ng maraming Pilipino yung uubusin mong gasolina dyan, siyempre, dala-dala niyan buong eroplano. May entourage yan. Gastos po sa Pilipinas yan. Pambihira ka. Kung kailan tayo namumroblema sa gasolina, kung kailan may nagkaroon ng gera na kailangan ka ng Pilipinas, kahit wala ka namang maitutulong, bigla kang aalis. Kasagsagan ng gera, iiwan mo ang Pilipinas. Anong klaseng leader ka? Gagastos ka nang walang kakwenta. Ang laki. Pag bumiyahe pa naman yan, ang laki ng gastos niyan. Hindi naman yan katulad ko na mag-isa lang eh. May bodyguard yan. May staff yan. May entourage yan. Kaya sagutin mo, Marcos. Ikaw ba yung nagpapagamot dyan? At nananawagan tayo sa mga kababayan natin dyan sa New York. Especially may mga kamag-anak na doktor dyan sa sinasabing ospital. Baka naman makapagbigay kayo ng ebidensya at informasyon patungkol sa pagpunta dyan ni Bongbong Marcos. Talaga bang nagpunta siya dyan sa ospital? Ikalat po natin sa social media, syempre with evidence. Okay? Hindi po tayo nananawagan ng basta lang maninira. Nananawagan tayo ng transparency. Basta may kasamang ebidensya, kung may picture, may video, mas maganda. Okay? So tulong-tulong po tayo. Ito pa, next. Ito ang patunay kung bakit ko nasasabi na malala na ang sakit nito si Bongbong Marcos. Basahin po natin ang sabi niya. Free calls for OFWs in Middle East now available, says Marcos. May sakit ka nga, Bongbong Marcos. Kailangan ka magpunta sa New York. Pambihira. Parang style ni Lacson to. 2026 na, Bongbong Marcos, ano ka ba? Hindi lang pre-calls ngayon. Naalala ko dati, nung ako'y bata pa, pupunta pa kami sa PLDT para kami tumawag sa aming mga lolo. Kasi wala kaming telepono. Ganun nung ako'y bata eh. Aba, pambihira. Hindi na po tawag ngayon, video call na. Pambihira ka po. Tapos sasabihin mo, libre. Ang laki ng problema ng mga OFW doon. Yung iba gusto nang umuwi, hindi makauwi, tapos sasabihin mo walang biyahe. Ilang bansa na nagpunta sa Middle East para kuhanin yung kanilang mga kapwa ng ibang bansa. Tapos ikaw magpapalusot na hindi natin makuha yung dahil may gera. Tapos yan ang i-offer mo. Talagang sunog na utak mo. Yan ang i-offer mo na solusyon at tulong sa mga Pilipino. May free call sa OFW. Adik ang animal. Yung pag-iisip mong yan, isip ng adik talaga yan. Kayo naman,
Kayo namang mga nakapaligid sa kanya, ikaw Claire, sama mo na yung ombudsman, total lagi niyong pinagtatanggol yan. Kung sino-sino man dyan, NBI or ano, hindi ko na alam kung sino-sino pag nagtatanggol sa tao nito, yung mga sekretary mo. Hindi niyo man lang sinabihan na nagmukhang tanga dito si Bongbong Marcos. Wala man lang Oy, Bongbong, wag kang magsasalita. Wag mong sasabihin yan. Ano ba yan? Nakuha lang ni Bongbong Marcos. Walang nagsuggest sa kanya, ito maitulong natin. Meron tayong programa, libreng tawag. Hindi lang naman basta naisip ni Bongbong Marcos yan, may nagsuggest sa kanya. Ang katangahan lang niya, siguro dahil addict nga siya, sumang-ayon naman. Di ba? Wala nga isip tanga nga Pero yung nagsuggest sa kanya, yun na mas lalong tanga. Pambihira ka. Bakit naman yung programa? Sandro Marcos, tinatarantado yung tatay mo. Yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga suggestion, parang addict, pang-addict. Dapat magalit ka rito, Sandro. Pagalitan mo yung nagsuggest sa tatay mo nito, nagmumukhang tanga yung tatay mo. Mukha na ngang tanga, ginagawa pang lalong tanga. O pambira, tingnan mo naman. Pag ako sasabihan, oy, ng ano ko, kunwari, boss ko, oy, meron kang bonus, meron kang free tawag sa Middle East. Batuhin ko yan. Pambira. Di ba si Lacson din sinasabi? Aabutin daw ng 4-5 taon pagpapadeliver lang ng 800 billion na maleta. 4 na taon. So anong ibig sabihin nun? Yung pag-iisip ni Lacson, siguro 1960s pa. Yung wala pang eroplano, may eroplano na nun. Wala pang yung technology. Ganito rin to si Bongbong Marcos. Makaluma ang utak o talagang sunog ang utak dahil sa droga.